Hello po, kumusta po ang lahat? Welcome po ulit sa ating channel, ang showpol.ph. Ngayon po ay kapito ng Hunyo, taon 2024. Ang topic po natin ngayon ay ang mainit na tinatalakay na ang pagsuspinde kay Mayor Baste Duterte ng Davao. Yan po yung ating latest na balita ngayong araw na ito. Mainit-init po yan. Pinag-uusapan po yan sa lahat ng social media. Pati na rin po yung update po tayo sa West Philippine Sea. Ano na po ba ang nangyayari dyan? Yan lang po muna ang ating topic. Yan po dalawa na yan. Kay Mayor Baste at sa West Philippine Sea. At yun nga po palang video na aking ginawa kahapon bago po tayo magsimula. Ako po ay humihingi ng pasensya dahil sa video po na aking ginawa kahapon, yung date po na 6 ng Hunyo 2024, ay meron pa ako nasambit na mga maling words o ang ibig sabihin po, yung pong binanggit ko na dapat ay 47.6 billion pondo na nilaan ni Pangulong Duterte para sa procurement, para sa pagbili ng mga PPE o personal protective equipment nung panahon ng pandemya, ay ang nababanggit ko po doon ay 14 billion. So paki-correct na lang po kung sakali mapanood nyo po itong video na to. Ang video po na yon ay kahapon po, yung nung pong date ng June 6, 2024. So, meron na po akong kinat doon. Kinat ko po yung ibang mga parte para po hindi po ganong marami po yung nasabi ko doon 14 billion ako doon Pero ang nandun po sa title, tama po, 47.6 billion. Ang aking pong nasambit ay 14 billion. Kinukumpara ko po yun doon sa 47 billion na procurement fund nung panahon ng pandemya ni Pangulong Duterte at yung pong 800 billion na program fund ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun po yung dapat na sinasabi ko. So paki-correct na lang po. Marami pong salamat sa mga makakaunawa. Pero bago po yan, tayo mag-umpisa ay check po na natin ang ating currency exchange. Ang ating pong 1 US dollar ay 58.717. Ngayon po ay ikapito ng Hunyo 2024. Kuwaiti dinar 191.54. Saudi Arabian Riyal 15.659. Canadian Dollar 42.708. Japanese Yen 0.374. British Pound 74.721. Euro 63.459. Emirates Dirhams 15.989. At dito po sa ating Hong Kong dollar ay 7.517. So yan po yung ating latest currency exchange. Ang una po natin pag-uusapan ay yung pong sa ano na po ba yung update dyan sa West Philippine Sea. At meron pong mga bangga-banggaan na nagaganap dyan kanina. Yan po yung balita. Yan po yung balita sa mainstream media. Yung pong nangyayari dyan sa West Philippine Sea na nagkaroon po ng banggaan yung mga rubber boat ng China Coast Guard at ng ating Philippine Coast Guard. So panoorin po natin yan. Nagsimula sa gitgitan. Nauwi sa harangan hanggang mabanggaan.
di nagpatalo ang mga Pilipino. We are conducting marine scientific research. Please do not interfere. Ang engkwentrong ito ng mga rubber hull inflatable boat o RIB ng China Coast Guard at Philippine Coast Guard nangyari noong Martes, June 4 sa Escoda Shoal, na kilala rin bilang Sabina Shoal. Mahigit 70 nautical miles na ang layo sa Palawan. China Coast Guard. This is China Sea. Do you hear me? Do you hear? China Coast Guard. This is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. Nagsimula ang ilingan ng subukang pigilan ng China Coast Guard ang marine scientific research ng mga eksperto mula sa University of the Philippines na dala ng Philippine Coast Guard. Harangan ng ribang sitwasyon ngayon dito, galingan ng pagmaniobra sa pagitan ng Coast Guard ng China at ang ating Philippine Coast Guard. Ang ginagawa ng Philippine Coast Guard ay hinaharangan itong mga miyembro ng Chinese Coast Guard na makalapit sa team ng University of the Philippines. Kailangan maging maingat sa pagmaniobra dahil mababaw ang bahagi na ito ng Sabina. Inflatable boats ang gamit na magkabilang panig dahil hindi kaya ng malalaking barko ang mababaw na bahura. Nang tumagal ang harangan at hamunan, nagpakita na ng pwersa ang China at nagpalipad ng dalawang helicopter. Inilabas din ng Chinese Navy ang dalawa nitong hovercraft na sa lakas pa lang ng makina ay pwede lang magpataob ng rib, lalo na ng rubber boat. This just an action for China to intimidate ang ating mga marine scientists para pigilan nila yung ginagawa nilang survey dito sa Escoda Shoal. Walang dahilan sabihin ng China na ang amphibious operation nila is legitimate. Nang matapos ang trabaho ng mga marine scientists noong araw na yun, mabilis na nagbalikan papuntang BRP sa Mabanwa na nasa ilang buwan ng nakaistasyon sa Escoda Shoal. Kabuntot ang malalaking barko ng China. Kinabukasan June 5, mas maraming assets na deploy ng China, kabilang ang kanilang speedboat. Pero itinuloy pa rin ang marine scientific research na ipinadala ng Philippine Coast Guard kasunod ng mga report tungkol sa malay reclamation activity ng China. Sa ilalim ng dagat, nakita agad ng mga eksperto ang mga patay na corals at malawakang bleaching upang mamuti ng mga corals. Meron din mga lugar na magandang tignan pero ang suliin, may indikasyon ng bleaching, sinyali sa maaaring tuluyang mamatay kapag hindi na-recover. Kapag hindi siya na-recover, mamamatay siya, parang sa tao, lalaglating ka, mag-chills ka, pero pwede kang gumaling. Pero pwede kang hindi gumaling. Sa Escoda Shoal, isa o dalawang barko lang ng Philippine Coast Guard ang kadalasang makikita, malayo-malayo sa napakaraming Chinese ship. Pero di naduman, nananatili pa rin buo ang paninindigan ng mga tropang Pilipino na magbantay para sa bayan. So yan po yung mga kaganapan ngayon sa ating West Philippine Sea. So hindi pa rin po na bibigyan ng linaw ang ating usapin dyan. Hindi po yata talagang ayaw po yata talaga ng ating gobyerno na makipag-usap sa China. Ano po ba ang nangyayari? At hinayaan na ganito na lang ang ginagawa ng mga Chinese. At tayo po ay hindi po tayo pabor sa ginagawa ng mga Chinese Coast Guard na yan. At kinukondena po natin yan. Pero dapat po may ginagawa ng mga hakbang ang ating gobyerno dyan. Kaso nga lang, meron naman ginagawa hakbang. Kaso parang hindi yata nagkakaroon ng magandang pag-uusap. Dahil po dyan po sa ating West Philippine Sea na yan, meron po tayong tinatawag na APCU. Yan po, ano po ang ibig sabihin ng APCU? APCU. Yan po yung Association for the Philippines-China Understanding. Yan po is an organization that aims to strengthen and promote mutual understanding between the Philippines and China. Yan po yung tinatag na APCU na yan. Sabi, yan daw ay pinomote mutual understanding between Philippines and China. Pero para pong hindi naman po ganoon ang nangyayari.
Ang sinasabi pa po dito sa APCO na yan, it was jointly established by the APCO and the Embassy of the People's Republic of China in the Philippines. The award for promoting Philippines-China understanding, or yun nga pong APCO, led by the APCO and the Chinese Embassy in Manila, honors Filipinos who have contributed to fostering friendship and collaboration between the two nations. This recognition encourages mutual trust, reduces differences, and enhances affinity between the peoples of both countries. Yan po yung ibig sabihin ng APCO na yan, APCU, or Association for Philippines-China Understanding. Pag-usapan po natin yung ibig sabihin ng APCO na yan. Pakinggan po natin yung pahayag nila Attorney Roque dyan. Meron po ko ipapanood sa inyo. Po ang ibig sabihin ng APCO, bakit ito tinatag, at anong kanyang misyon sa lipunan natin? Ang APCO or Association for Philippines-China Understanding ay isang NGO, no, na kinikilalang official friendship association between the Philippines and China. Itinatag ito noong early 1970s at na-register sa SEC in 1974. Mula noon, nangampanya na ito ng magandang pakikitunguhan between the Philippines and China. Ito namang awards natin, tinawag na Awards for Promoting Philippines-China Understanding, ay binuo noong 2021 between our Chair Emeritus, former President Gloria Macapagal Arroyo, at ng Chinese Foreign Minister Wang Yi. So, ika-4 na taon na ito na nagbibigay tayo ng parangal sa mga Filipinos na ang kanilang outstanding efforts na mabuild ang friendship between the Philippines and China ay dapat ma-recognize. Hindi ba ho, sabi ng Marcos Jr. administration, kalaban ng China, bakit pa tayo magbibigay ng award doon sa mga nagtataguyod ng mas malapit na pagkakaibigan sa panig ng Pilipinas at ang China? Hindi natin kaaway ang China. Ngunit meron tayong mga gusot tungkol sa conflicting claims sa South China Sea at West Philippine Sea, pero hindi ito lang ang nagdi-define ng ating relasyon. Marami pang aspeto sa people to people, trade to trade, sa education, sa culture, at iba pa. So hindi natin dapat husgahan agad ang ating relasyon dahil lang sa nangyayari dyan sa South China Sea. Gano'ng kaimportante ba ho ang bansang China sa sambayan ng Pilipino at may kinalaman ba sila doon sa pagkain, sa pagkainan ng mga Pilipino? Napakahalaga ho, Spoke Sari, dahil number one trading partner natin ang China. No? At maganda ang, for example, na nangyari noong panahon ni President Duterte, ang daming tulong ang nakarating sa ating bansa dahil sa mahusay at magandang paghitungo. So, hindi lang sa aspeto ng ekonomiya, lahat ng aspeto, no? Dahil nga meron pang mga reports na 80 to 90% ng mga Filipino ay may mga Chinese blood. So, meron tayong malakas na family relations sa China. So, hindi natin pwedeng sabihin na isang aspeto lang ito nga nangyayari, kaguluhan sa South China Sea at umiiral, no? Lumalakas itong hate China propaganda at tinatawag nating xenophobia na matinding dagok sa Pilipinas dahil ito isang forma ng racism na tutungo sa hindi magandang paruroonan. Noong pangalawang pandaigdigang digmaan po, lahat ng Hapon sa Amerika ikunulong. Gaano kalayo pa po tayo doon sa punto na baka ikulong ng administrasyon ni Marcos Jr. ang lahat ng mga Chino dahil sila ay Chino? Pero nangangamba tayo
dahil nga maraming indikasyon, katulad itong nangyari sa mga estudyante sa Cagayan na tinuturing na o kinikilala ng pamahalaan ng mga espiya, no? Na hindi naman totoo. Meron tayong nangyayaring hate China incident dito sa mayor ng Bamban. Dahil lang sa kanyang ethnicity, ay siya ay sinusupil. In fact, suspended na nga siya. No? At marami pang indikasyon na bawat pumupunta rito ang mga Chinese, katulad ng Chinese workers noon, dahil maraming projects dito, sinasabing advanced party daw ng PLA. Ito namang nauso ang Pogo, maraming Chinese workers dumating dito, sabi rin advanced party ng PLA. So bawat mga bisita natin ngayon ay pinagdududahan na mga espiya at mga advanced party raw. Pero walang katotohanan ho yan. Lahat yan ay propaganda dahil nga may tumutulak na gawin tayong proxy sa gera laban sa China. Yan pong problema natin sa China, yung pong mga nasa administrasyon, ang sinasabi po nila, pag tayo po ay kumakampi sa China, pro-China. Yun po. So ang balik naman sa kanila, pro-Amerikano, pro-USA. Pero po kung tutusin sa nangyayari ngayon, kung ikaw po ay bulag at hindi mo makita yan, yan po ang nangyayari sa ekonomiya natin. Dan dahil po dyan sa hindi natin makipag-usap sa China, apektado po lahat ng ating pong ekonomiya. Tutusin, yan po yung kapitbahay natin. Para po yung tayo sa bahay natin, kung sa ating pong lugar. Meron po tayong kapitbahay. Hindi po tayo nagkakaroon ng pagkakaunawa o hindi nagkakaroon ng pagkakaisa. Ganyan din po ang mangyayari dahil minsan gusto mo lumabas dahil nandito nakita mo nandun yung kapitbahay mo na dapat sana ay kikita ka. At dahil nakita mo ngayon kapitbahay mo nandoon, so tinamad ka na lumabas at antala na pati yung inyong dapat gagawin na sana meron kang kikitain sa araw na yon. Kung tayo po ay mas maganda po yung ating pakikitungo sa ating kapitbahay, kahit po nakita natin siya doon, tutuloy po tayo sa ano pa tayo pwede pumunta. At baka nga po magkaroon pa ng pagtutulungan at tutulungan ka pa ng kapitbahay mo na sabihin sa'yo kung halimbawa na tinanong kung saan ka pupunta, ganyan-ganyan, at maaaring may alam yung kapitbahay mo na mas magandang advice na ibibigay sa'yo para mas lalo kang kumita. Yan po, ganyan po yung nangyayari po sa ating kapitbahay sa China. Ang Amerika po, andun po na napakalayo, nasundun po sila sa west. Napakalayo po ng agwat. At bakit nga ba nag-iba ng tono si Pangulong Bongbong Marcos? Ano po ba kaya ang dahilan? Meron po ba kayong alam kung bakit nag-iba ng tono ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Ay nung eleksyon po, ang sabi po niya ay continuity or i-continue niya lahat po ng mga ginawa ni Pangulong Duterte. Kaya po natin siya binoto. Alam natin yan. Marami sa atin yan na bakit natin binoto si Pangulong Marcos. Ay dahil nga po ay siya ay nangako na ipagpapatuloy ang mga nasimulan ng Administrasyon Duterte. Pero ito na po, lumabas na po yung tunay na kulay. At sabi niya nga po, nawala na rin yung friends to all, enemies to none. Ito na po ang nangyayari. Imbes na magkipagkaibigan tayo sa China, ito na po. Ganyan na po ang sitwasyon ngayon. Yun po ang kaibigan natin, ang US. Di ba pwede pong magkaibigan tayo sa lahat? Kaibigan natin ng US, kaibigan natin ng China, kaibigan natin ng Russia, o ang sino mang bansa. Di ba pa? Wala po. Maniobra po ang ating Pangulo. Imbis po na dumiretso-diretso siya, siya po ay lumiko. Kung saan po papunta itong ating bansa ngayon, ang ating gobyerno, yan po ay antayin natin. At marami pong
nasasagasaan ng ating gobyerno ngayon. Katulad na po yung mga sinusundi ng mga local government. Ito po yung pag-uusapan natin na pagsususpindi daw kay Mayor Duterte, Baste Duterte. Yan po ang ating tatalakayin. So kayo po, kung ano po ang inyong opinion dyan, kung meron po kayong alam kung bakit nagkaganito si Pangulong Bongbong Marcos, na ang unang-una nung nangangampanya ay Uniteam, ipagpapatuloy ang mga nasimulan, magiging patuloy na magiging kaibigan ng China, at yung pong lahat ng yon ay nabaliktad. So tuloy po tayo sa ating topic. Well, mapunta po tayo sa awards na ibibigay mamayang gabi. No? Ano po yung mga naging batayan para kilalanin yung mga kontribusyon ng ilang ating mga kababayan sa mas malapit na sa pagkakaibigan ng Pilipinas at ng China? Well, tatlo ang ating batayan. Una, ang tagal ng kanilang experience or working or their service in promoting Philippines-China friendship. No? Ang pangalawa, ano yung kanilang mga naging kontribusyon? At ang pangatlo, ano naman ang naging impact nito sa kalagayan natin ngayon between the Philippines and China? So meron tayong 6 na mga awardees mamayang gabi sa 3 categories. No? Meron tayong tinatawag na Hall of Fame. Ito sila isang businessman, Larry Tan Villarreal, philanthropist, no? Very active siya sa pag-oorganisa ng mga asosasyon between the Philippines and China. Ang pangalawa ay isang professor sa mga universities dito sa Manila, Professor Gabriel Gabi Lopez. Siya po ay isang pioneer member ng APCO at kasapi ng unang delegasyon. No? Nakakatuwa ito kasi 1977, si Gabi Lopez at si President Gloria Macapagal Arroyo ay parehong mga professors na naging bahagi ng APCO at sumama sa unang trip in 1977. At nitong 2022, ni-retrace nila, no, yung mga hakbang nila sa China at nakita nila yung mga pagbabago. Sinama nila ang mga awardees natin sa APCO Essay Contest, 10 estudyante. So nakakatuwa yung experience ni Gabi Lopez at nagsilbi rin siya bilang presidente ng APCO. Ang next naman na category ay yung ating outstanding awards. Mga kilalang awardees ito. Ang una ay si envoy ng ating bansa sa China on trade, investment, and tourism, Benito Techico, isang kilalang businessman. At sa ngayon nga, dahil sa tension between the Philippines and China, malaki ang naging papel niya sa pagsusulong pa rin ang ating trade, investment, and tourism. Ang pangalawa sa ating outstanding contribution ay si Governor Mamba ng Cagayan. No, alam naman natin na isa siyang doktor at isang politician, pero malaki ang kanyang naitulong sa pag-promote ng Philippines-China friendship. In fact, tinutulan niya yung paglalagay ng EDCA site sa Cagayan dahil nangangamba nga siya na ito'y nakatutok doon sa China. No? Meron naman tayong 2 major contribution awardees rin. Ang una ay si Hua Ching Tam, isa itong literary writer, pioneer member din ng APCO from Binondo. Ang pangalawa ay si Lily Tan Lim, isang educator, civic leader, philanthropist na malaki rin ang naitulong sa pag-promote ng Philippines-China friendship. So silang 6 ang gagawaran natin ng mga parangal mamayang gabi. At Sir Pete, marami rin na nagtatanong, ito ba raw ang APCO eksportado ng Filipino-Chinese businessmen sa Pilipinas? Yung mga malalaking kumpanya, kasi syempre sa mga panahon ngayon, Attorney Harry, di ba? Paano na lang daw pag mag-withdraw itong ng negosyo at investment itong mga local businessmen natin? Alam na natin mga Chinoy din. Well, totoo yan. Kasapi sa ating organisasyon ang tinatawag na malalaking mga negosyante ng mga Chinoy. No?
In fact, meron na tayong mga naging awardees. Among them si Ambassador Chua, no? Itong si Kabangong Chua, no? Dalawa na yan sila. At iba pa, no? So malaki ang papel nila sa pagtutulong sa APCO. At totoo yan, nangangamba tayo na meron na tayong mga nare-receive na mga reports, no? Na humihina ang pakikipag-ugnayan ng mga Chinese businessmen dahil nga una, nahihirapan sa pagkuha ng visa at pangalawa, nangangamba sila sa ilang investment nila. Anong mangyayari dito sa Pilipinas? So hopefully, hindi matuloy itong mga nangyayaring kabuluhan para patuloy pa natin ang magandang investment climate sa bansa na makakatulong sa ating mga kababayan. Ano na po, Sir Pete, may token daw po ba? Marami sa ating mga kababayan sa live stream na nagtatanong doon sa mga awardees. Yes, meron tayong mga binibigay na trophies, certificate, at merong cash award. No? 200,000 dun sa ating Hall of Fame, 150,000 dun sa outstanding contribution, at 100,000 naman sa major contribution. So yan po si Mr. Peter Chu Lavinia, ang co-chairman for awards APCO ngayong pong taon 2024. So yan na po muna ang ating update dyan po sa ating West Philippine Sea. Yung pong kanina na nagkabanggaan po yung mga Chinese Coast Guard at ang ating Philippines Coast Guard na mga rubber boat. At ito po yung APCO na napakaganda po sanang organization. May kaso nga po, gawa ng ganyan po nangyayari sa China, hindi po naipapakita yung ganyan pong relasyon kung ano po yung napag-usapan dyan sa APCO na yan. Ulitin na po natin yung ating kahulugan dyan sa APCO. Ayan po yung Association for Philippines-China Understanding. Is an organization that aims to strengthen and promote mutual understanding between the Philippines and China. It was jointly established by the APCO and the Embassy of the People's Republic of China in the Philippines. The award for promoting Philippines-China understanding, or APCO, led by the Chinese Embassy in Manila, honors Filipinos who have contributed to fostering friendship and collaboration between the two nations. The recognition encourages mutual trust, reduces differences, and enhances affinity between the people of both countries. So, yan po yung ating ibig sabihin ng APCO. So, punta na po tayo sa ating topic na main, na si Mayor Baste Duterte na sususpindihin daw. Gaano po ba katotoo yan? So, panoorin po natin yung ating balita dyan. Nakakuha tayo ng konfirmasyon na talagang pinalipas lang ang araw kung kailan nagbigay ng ayuda itong si Presidente Marcos sa Davao mismo at isususpindi daw ang ating Mayor Baste Duterte. Totoo po yan, no? Yan po ay isang impormasyon na nakarating na hindi lang sa akin, pati na rin doon sa mga taga Davao. No? At ang tanong, ano na naman ba ang ginawang kasalanan ng Mayor Baste? Well, hindi lang po dahil siya ay Duterte, kundi siya po talaga ay simbolo, modelo ng maisog na Pilipino. Kaya nga pong sinasabi natin, yung matututo nga itong pagsususpinde, hindi lang po ito dagok sa pamilyang Duterte. Ito po ay dagok sa buong sambayan ng Pilipino dahil tinitingala ngayon ang Mayor Baste Duterte bilang mukha na maisog dahil po talaga namang naninindigan siya. No? Pero wag po natin kalimutan ha, bukod sa pagiging Duterte, ito pong si Mayor Baste, hindi pa siya nasa larangan ng politika. Siya ay happy-go-lucky lamang
nung panahon ng Yolanda ay talaga naman pong tinigil ang lahat at nagpunta ron at talagang tumulong sa pag-aalaga dun sa mga survivors at syempre sa pagkakalap ng mga labi ng mga biktima, no? At syempre alam natin ngayon na lahat ng mga opisyalis, lalong-lalo na kung ikaw ay Duterte at ikaw ay makikiisa sa karapatan ng taong bayan para ipahiwatig ang iyong karamdaman, ipahiwatig ang iyong mga reklamo laban sa gobyerno, kayo po ay sususpindihin. Ang mensahe, wala kaming pakialam sa inyo mga Duterte, wala kaming pakialam sa inyo sambayanang Pilipino. Bawal ang kritiko sa administrasyon ni Marcos Jr. Kaya nga pong sinasabi ko, parang naulit muli ang panahon ng diktadorya. Pasensya na po kayo. Dinadaan na lang natin sa awit. Pero totoo po yan. Kaming mga nabudol, mga umakyat sa entablado ng Marcos. Abay, akala namin talaga babaguhin ang imahe. At dahil hindi naman talaga binibigay ng Panginoon sa kaparehong pamilya ang pangalawang pagkakataon para sa tinatawag sa English na redemption. Pero linustay pong pagkakataon, inuulit ang kasaysayan, sinusupil lahat mga nagpipinta sa gobyerno at ang gusto nila, puro-puri na lang sa bagong Pilipinas na wala pong pinakaiba doon sa sinasabi nilang bagong lipunan at talaga naman pong napakagaling nitong bagong Pilipinas. Pinakamataas ang pagkagutom ng mga mamamayan sa administrasyon ni Marcos Jr. Pinakamababa ang balor ng piso. Wala pong tigil ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Tayo po'y sumamba sa bagong Pilipinas. Tayo po'y makikita-kita dyan sa Tokyo, sa Maiso. Kaya siguro naman po hindi tayo susupilin dun sa Tokyo dahil bagamat ako ay merong issue sa Japan dahil hindi pa sila nagbabayad ng reparasyon dun sa mga biktima ng mass rape ng pangalawang pandaigdigang digmaan, alam ko naman ang mga Hapon ay mas demokratiko at ginagalang ang karapatan ng taong bayan para sa malayang pananalita at yung payapang pagtipon-tipon para ipahiwatig ang damdamin laban sa gobyerno. No? Ay hindi po ibig sabihin ng mga Pilipino ay wala na sa Pilipinas, ay wala na po kayong pakialam. In fact, kayong mga OFW po, kayong nagbibigay buhay sa buong bayan. Kayo po yung pinagyayabang ng ating Marcos Jr. administration na dahilan kung bakit maunlad ang ekonomiya. Kung wala po kayo, sad-sad na talagang tuluyan ng ekonomiya. Kayo pong dahilan kung bakit, bagamat palpak ang mga pulisiya ng gobyerno, hindi pa rin po lumulubog. Kaya naman po kinakailangan puntahan namin kayo at tanungin namin, approve ba kayo sa administrasyon ni Marcos Jr.? Maligaya ba kayo sa presyo ng mga bilihin? Maligaya ba kayo na kayo'y pinagbabayad ng PhilHealth pero ngayon po linulustay ang inyong mga salapi, pinagkakait ang benepisyo sa inyong mga kamag-anak dito sa Pilipinas? At ay kinakailangan marinig ang ating mga boses. Alam mo partner, ako po'y abogado at alam ko kung anong dapat at hindi dapat sabihin. Pero pag nanawagan ako na Pilipino, kayo po ang soberenya sang-ayon sa ating katas-taasang hukuman at sang-ayon na rin sa ating saligang batas. Talaga pong panahon na para husgahan kung dapat pa bang manatili sa pwesto administrasyon nito. 2 beses na po na nagsisante ang sambayanang Pilipino na soberenya na 2 presidente na ang hindi karapat-dapat magpatuloy. At ngayon po ang tanong, happy ba kayo sa mga pangyayari? Lalong-lalo na nabukod pa sa mataas sa presyo ng bilihin, napaka baba ng balor ng piso, ngayon po, meron pa tayong banta sa ating mga buhay, peligro na dahil po sa isang gera na kinakaladkad tayo na isang presidente na hindi naman tayo sigurado kung nasa tamang pag-iisip dahil ayaw niyang aminin o itanggi ang paggamit ng pinagbabawal na droga. Kayo pong maghuhusga niyan. Walang kahit sino na magsasabi na wala kayong ganyang karapatan. Kayo po nagluklok sa pwesto dyan. 31 million tayong nagluklok. Pero 2 taon na po, sapat na po yan para tayo po ay magdesisyon kung dapat manatili or umalis. Dahil sa tingin ko po, ang magaling na nangyari, lahat ng mga magarbong mga building sa paligid ng Malacanang, abay, ginawa nilang party venues. At patuloy ang party-party nila habang nagdudusa ang sabayan ng Pilipino.
At ngayon talaga po ang mensahe, walang po pwedeng pumintas sa gobyernong ito, lalong-lalo na kung ikaw ay opisyalis, maski pa ikaw ay halal ng bayan, dahil kayo po ay sususpendihin. Di ba ganyan ang ginawa nila sa Davao del Norte? Ganyan ang ginawa nila sa Cebu City. At ngayon naman, ganyan ang gagawin nila sa Davao City. Pero iba na po ang panahon dahil ang mamamayan maisog. Maisog na po tayo, hindi na tayo papayagan na ang ating karapatan ay masupil. At pagod na po tayo, hirap na po tayo. Kung talagang wala pong remedyo sa hirap nito, kinakailangan husgahan na kung mananatili or dapat nang umalis. So, tingnan po natin kung anong mangyayari dyan. Update lang po tayo. Yan po sa mga ginagawa po ng hakbang ng maisog. Magkakaroon po sila na dyan sa Japan, maisog. At doon po sa kahapon na dyan po sa Pampanga, magkakaroon din po ng maisog dyan. Meron po tayong video kahapon dyan kung saan po yung gaganapin dyan sa Pampanga. Tingnan pa po natin yung ibang balita dyan sa kay Mayor Baste. Na mga premises, mga trump up na mga issues katulad ng sinasabing drug war sa Davao, pagsuspindi ng ating mga kapulisan doon, at meron daw gagawing COA audit sa Davao. So itong lahat na nakikita nating nilalatag na nila para maging batayan sa pagsuspindi ng ating kagalang-galang na mayor ng Davao, si Sebastian Baste Duterte. Sir Peter, dahil alam po, unang nagkilala kami ni Mr. Peter Lavinia, siya po ay konsehal ng Davao City. Yan. At ako ay naging abogado ng ilang mga konsehal ng Davao at ng mga may-ari ng resort para tutulan yung fundraising dati ng Aquino administration na napakamahal na paggagawang moderno ng puerto sa Sasa. No? So, ano ba ho? Meron na ba ho talagang katunayan itong plano na isuspinde itong si Mayor Baste Duterte? Well, kahapon lang kami nakatanggap ng ganyang mga reports. Tayo ngayon nababahala dahil ilang okasyon na parang merong mga nilalatag na mga premises, mga trump up na mga issues katulad ng sinasabing drug war sa Davao, pagsuspindi ng ating mga kapulisan doon, at meron daw gagawing COA audit sa Davao. So itong lahat nakikita nating nilalatag na nila para maging batayan sa pagsuspindi ng ating kagalang-galang na mayor ng Davao, si Sebastian Baste Duterte. Nangyari na ito, Spokes Hari, sa ilang mga LGU officials na wala namang basihan pero nasususpindi. Kaya nakakabahala itong pag-weaponize ng power ng government to suspend local officials. Sana hindi ito matuloy at hadlangan na ng taong bayan itong mga pag-aabuso ng power ng ating gobyerno. Well, ito po kasi si Mayor Baste, siya po talaga yung parang tumatayong image model ng maisog. No? Para po sa mga Tagalog, ano ba ibig sabihin ng maisog at anong kinalaman ng pagiging image model ng mukha ng maisog ni Mayor Baste sa napaparating na suspension po ni Mayor Baste? Well, totoo yan. Nagiging hindi model rockstar. Rockstar. Kung saan siya pupunta na may mga maisog rally, hindi lang yung kanyang ama, ni Tatay Digong, ang nagiging rockstar, pati na si Baste, lalo na sa kabataan. Pagdududahan nga siya ng ating pamahalaan na tinatawag na destabilization daw itong mga paglulunsad ng mga maisog rally. Na sa katunayan, alam na alam ito na Spokes Hari, ito'y exercise lang ng ating karapatan, no? To peaceably assemble and express our grievances. Totoong maraming issues ang dapat iparating sa ating pamahalaan, lalo na sa ekonomiya, sa pag-aabuso nga dito sa ating civil liberties and human rights,
at sa napipintong digmaan na talagang ginagawang proxy tayo sa labanan ng geopolitics ng malalaking bansa. So, itong mga rallies natin ay legitimate naman, legal, no? At mapayapa. So, walang dapat ikabahala ang ating pamahalaan. Pero ginagawang batayan nga na masuspend ang ating mga local officials na sumusuporta dito. Ano ba ang ibig sabihin uli ng maisog? Maisog Ano is po ang- matapang. Oo, ano po yung rationale kung bakit umiikot tayo kasama ang dating presidente Rodrigo Roa Duterte at si Mayor Baste sa buong Pilipinas para sa mga maisog rally. Matapang ang maisog. Pero ano po ang pinaninindigan ng mga maisog rallies? Well, itong tinatawag nating mga issues ng TOPS, no? Transparency sa ating governance, accountability ng ating public officials, ang peace and security na dahil nga sa tinutulak na digmaan dito sa South China Sea. Yan po yung ibig sabihin ng maisog. Malakas, matapang. Pero po ano po ang pinaglalaban nila? Ito po, pakinggan po natin, balikan po natin sinasabi ni Ng ating public officials, ang peace and security Yan po. na dahil nga sa tinutulak na digmaan dito sa issues ng TOPS, no? Transparency sa ating governance, transparency, accountability ng ating public officials, accountability, ang peace and security. Peace and na security. Dahil nga sa tinutulak na digmaan dito sa South China Sea. So itong mga issues na ito ay nagmula doon sa pagtutulak sana ng People's Initiative na tinutulan ng taong bayan, no? Pang-aabuso ng ating gobyerno, pagwawaldas ng ating pera sa ating kaban na talagang tumutulak dito sa kahirapan ng ating bansa at ng ating mga kababayan. So dyan ho yung mga umiikot na mga issues na gustong iparating ng mga maisog, no? Na mamamayan natin sa ating pamahalaan. Ngayon po, ang nangyayari po ay mas malaya pa tayong mga Pilipino na nakapagbigay ng ating malayang pamamahayag sa ibang bansa, gagaya po ng ginawa sa maisog sa Hong Kong, sa USA, at ngayon po may gagawin po sa Japan. Mas malaya po tayong nakakapagbigay ng ating opinion doon o ng ating malayang pamamahayag kumpara po sa ating sariling bayan o sa ating sariling bansa na nakita naman po natin kung anong ginawa. Andyan po pinaghaharang yung po mga truck at sinuspindi nga po yung mga local official na sumusuporta sa pinayagan pag pinapayagan na magkaroon ng maisog. Ganyan po ang nangyayari at yan po ang katotohanan. Andyan po yan, nagkalat po yan sa social media. Sa tingin niyo po ba kung tama ang ginagawa ng gobyerno? Kung ito po ay may transparency, yung sa po sa accountability, peace, kung yan pong mga yan sinusunod ng gobyerno, sa palagay niyo po ba magkakaroon po ba ng maisog? Ano, tanga lang? Tanga lang yung mga gumagawa ng maisog na yan at ano yan, basta na lang gumagawa ng ano? Sa tingin nyo, basta na lang sila gumagawa ng ganyan na kahit walang rason? Hindi naman po siguro. Hindi naman po siguro tanga yung mga tao na yan. Ano po ang magiging response? Unang-una dyan sa Davao City kung itutuloy po ang suspension kay Mayor Baste at ano magiging response sa buong Pilipinas kung meron man? Well, matindi ho ang magiging response niyan sa personal na tingin ko. Magkakaroon talaga ng protesta yan ang mga taong bayan dahil very unfair and unjust ang magiging paraan na isususpend ang ating local government officials na wala namang batayan, no? So, magkakaroon yan ng ripple effect, hindi lang sa Davao, malamang sa buong bansa dahil nga popular naman si Mayor Baste, no? At nakikita na natin yung pattern nga, parang isa-isa ang sinususpend ng mga local officials. So,
malamang Spoke Sari, magkakaroon ito ng groundswell no, ng protesta, hindi lang sa Davao at sa buong bansa, na mapaparating sa ating mga kinauukulan na yung kanilang mga style sa governance ngayon ay tinututulan ng ating mga mamamayan. Lalo itong magde-destabilize tuloy sa ating bansa. No? At sa katunayan, hindi China ang threat sa ating national security. Itong pag-aabuso sa ating mga local officials at sa ating mamamayan ang nakikita kong security threat sa ating bansa. So, yan po ang sabi ni Peter Lavinia. Kayo po ba ay nag-agree na hindi po ang China ang number one na banta sa ating seguridad, kundi ito po ang nangyayari. Yung pong pinapakita ng gobyerno natin. So mag-aantay-antay po tayo dyan sa issue na yan. Maghahanap po tayo bukas ng update dyan sa ano na po ba ang mangyayari dyan sa pagsususpinde kay Mayor Baste. Sa China naman po madali lang yun. Kung gusto makipag-ugnayan ng ating Pangulo, kung ang ginawa po ng ating Pangulo ay tinuloy po yung pag-uusap o tinuloy ang nasimula ng Pangulong Duterte, di sana po maganda po yung ating relasyon yan. Malaya po mapangisda yung ating mga mangingisda yan. Yan na po ang sinabi noon ng mga nangingisda nung naggawa po ng hearing po yung kongreso dyan. Nagpunta po sila ng Zambales. At doon nga po ay nilatag ng mga mangingisda yung mga nakaraang kanilang mga ginagawa noon na pangingisda na malaya sila. At ngayon po ay sinusupil sila ng Chinese Coast Guard or Chinese government. So yan lang po muna ang ating topic ngayon. Basta po tayo po yung maging mapagmatyag. Lagi ko po sinasabi yan. Tingnan po natin yung mga nangyari sa ating paligid. At ipagdasal po natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Nawa ay sana po ay mabuksan na po yung kanyang isip at puso sa mga nangyayaring ito. Kung sana po yung pong sinabi niya nung nakaraang eleksyon, bago mag-eleksyon, na tayo po ay naniwala o sabi nga nila ay marami pong nabudol dahil po naniwala sila sa sinabi ni Pangulong Marcos na continuity o ang pagpapatuloy ng nasimulan, hindi nga po ganoon ang nangyayari ngayon. At meron pang mga akusasyon ngayon na hindi po si Pangulong Marcos ang nagpapatakbo ng Pilipinas. So, abang-abang po tayo bukas. Muli po sa ating channel. Kung kayo po ay mapadpad, huwag po kalimutang mag-subscribe. I-click po ang notification bell. I-like at i-share po itong ating mga video. Muli po, yung pong kahapon na video ko, humingi po ako ng paumanhin sa inyo. Ang aking pong tinatama yung aking sinabi na 47.6 billion po na procurement fund ni Pangulong Duterte versus the 200 billion na unprogrammed fund ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun po ang aking ibig sabihin. Correction po, hindi po 14 billion sa procurement, kundi 47.6 billion. Okay po. Marami pong salamat sa pangunawa. Muli po, kung saan po kayo naroon, mag-iingat po kayong lahat. Marami pong salamat. Paalam. Adios.